Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers sa Luzon, Visayas and Mindanao. Nandito po tayo sa ating dragon fruit. May mga bulaklak na. Kasi napansin ko na tuwing umuulan, may mga bagong mga bulaklak na tumubo sa sanga ng ating mga dragon fruit. Kaya naisip ko na tuwing umuulan, ganon ang mangyayari. Lumalabas po yung mga bagong bulaklak ng mga dragon fruit. So dito mga ka-farmers, tingnan nyo, marami 4. Sana mabuhay ito. Daming bunga kapag mabuhay ito lahat. Kaya maganda talaga pag may ulan. Kasi yung naunang mga bunga ay kadalasan nanggaling po yun sa ulan. Kasi mga almost isang buwan na hindi umuulan. Kahapon lang may ulan at kagabi. So ito, mga malalaki na yung unang bunga. Ito first time po itong bunga. Nag-pruning po ako ng mga bagong sanga kasi hindi naman po makahabol sa pagbubunga. Kaya mas maganda na i-pruning na lang. Kaya ito nagbunga dahil na din sa ulan. Lumalabas po yung mga bagong bulaklak. Ito po yung first fruit dito sa puno na ito. So may mga bunga na rin. Kaya maganda talaga pag may ulan paminsan-minsan. So dito mga ka-farmers, dami din. Tingnan natin. So ito yung nauna. Pero sa tag-init naman may bunga, pero hindi masyado. Mga kaunti lang yung lumalabas na mga bulaklak. Hindi katulad ngayon na umuulan at nung nakalipas na mga bunga na nanggaling din sa ulan, namulaklak po ng marami. Ito mga ka-farmers, dami. Yung importante talaga na may ulan paminsan-minsan. So itong variety na to yung violet red ang kanyang laman. Nagmix yung dalawang color. So ganda tingnan mga ka-farmers yung kulay ng dahon ng ating dragon fruit na naulanan kagabi. Na-absorb yung inilagay po nating kaunting synthetic fertilizer kasi nabasa yung lupa. Hindi po sapat yung idinilig nating tubig nung nakalipas na araw na grabe, sobra talagang init. Hindi masyadong nakaabot sa ilalim. Kaya kahapon umuulan at kagabi parang na-absorb talaga sa dragon fruit yung inilagay nating synthetic fertilizer. Kaya salamat po tayo sa Panginoon na binigyan po tayo ng ulan dahil yung ating mga pananim ay nakainom din ng tubig dahil ang dragon fruit ay mahilig din sa tubig.
Kaya ganito na sila, ganito na ang forma. So ngayon mga ka-farmers, ipapakita ko po sa inyo ang bago kong tanim dito. 4 na piraso. Ang variety nito yung yung pink o violet yung kanyang laman. So ating pinagtaniman po yung puno ng Manri Cacao kasi malaki na po ito, kaya pwede na po itong pagtaniman. Mga 1 buwan mabubuhay na po itong bago nating itinanim. So ganito lang mga ka-farmers ang ating video ngayong araw about sa ating dragon fruit na maraming lumalabas na mga bulaklak dahil sa ulan kahapon at kagabi. Maganda na tingnan na daming mga bulaklak kasi yung bulaklak ay maging bunga na yan sa susunod na mga araw. Mabilis talaga ang tubo ng dragon fruit at saka yung mga bunga niya mabilis din. Kaya maganda talaga na magtanim ng dragon fruit. Dami ng masanga mga ka-farmers. Lalo na kung hindi ko kinuha yung mga bago. Kaya dapat kunin talaga kasi hindi makapagbunga yung ating dragon fruit kung hayaan lang po natin na daming mga bagong suloy. Yung mga bagong suloy dapat talaga kunin kasi hindi naman po sila makahabol na magbunga ngayong season na ito. Kaya dapat makuha. Kasi itong mga matured na sanga ay magbunga din. Pero hindi ito magbunga pag mayroong nakasingit na mga bagong suloy. Kaya dapat kuha, i-remove para magbunga yung dragon fruit natin. So hanggang dito na lang po tayo mga ka-farmers. Maraming pong salamat sa inyong lahat mga ka-farmers na nagsuporta sa ating channel about farming. So marami pa po akong gawin na mga pananim sa susunod na mga araw at update sa ating mga tanim na dragon fruit at saka sa iba pang tanim natin katulad ng ubas. Thank you po sa inyong lahat. And God bless.